Masasabi kong isa ito sa pinakamagandang kwento sa first quarter ng 2024. Ang kwento ni Lolo Puroy. Lolo na siya kasi meron na siyang dalawang apo pero 38 pa lang siya kahugot. So, hindi pa siya damatans na kagaya namin. At pasensya na ulit, Puroy, kung nakulit kita na padagdag ako ng padagdag sa kwento mo sapagkat ito ay paalala na rin sa mga nagbabalak pa na mag-send ng kanilang mga kwento na sa bawat huling parte, sa end ng bawat kwento ay mayroong maikling video na sasagot sa lahat ng tanong nyo tungkol sa pagsusulat, kung saan ipapadala ang inyong kwento. Lahat ng mga questions nyo, yung mga guidelines natin ay naroon lahat kahugot. So, siguro tapusin nyo yung kwento hanggang sa dulong-dulo upang sa ganun, kung may balak kang mag-share ng kwento mo ay hindi mo na kailangang mag-chat sa amin at magtanong ng kung ano-ano. Anyway, narito na ang napakagandang kwento ng buhay at pag-ibig ng kahugot nating si Puroy. Hatid ng DKB, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, matagal-tagal na rin akong nakikinig sa mga kwento mo dito sa YouTube. Hindi man madalas dahil abala din ako sa buhay ko, pero sa tuwing may pagkakataon ako talaga'y pupwesto at maglalaan ng 1 o 2 oras para makinig sa'yo. Ako nga pala si Lolo Puroy. Oo, Kuya Bono, ako isa ng lolo sa edad kong 38. Ipinanganak ako taong 1986. Nagkaroon ako ng anak taong 2003. Yung anak ko ay nanganak naman sa kanyang panganay taong 2020 at ang pangalawa kong apo ay kasisilang lang noong January ng taong ito, 2024. Kapag pinagmamasdan ko ang aking mga apo, hinahagod ang puso ko ng pag-asam na sana hindi nila pagdaanan ng mga pinagdaanan ko ng bata pa ako. Magulo, masalimuot na parang isang bangungot. Isinilang at lumaki ako sa mala-squatter na bahagi ng East Bank, lungsod ng Pasig, Metro Manila. 7 kaming magkakapatid at ako ang pang-4. Security guard ang tatay namin at si mama naman ay naglalabada. Mahirap ang naging buhay namin, Kuya Bono. Kaming mga magkakapatid ay may kanya-kanya pang ugali at hindi talaga kami magkakasundo. Magkakaaway kami kasi nga mismong mga magulang namin ay wala ding araw na hindi nag-away. Ako noon kahit papano ay nagkaroon ng pangarap na makatapos ng pag-aaral. Consistent honor student kasi ako nung elementarya ako kahit madalas akong lumiban sa klase. Matalino daw ako, sabi ng mga teachers ko, at mas tataas pa daw sana ang honor ko kung hindi ako a-absent. Kaya lang ay hindi ko naman naiwasang umabsent dahil madalas ay wala akong baon. Dudukot man si tatay sa bulsa niya, may kasama pang mura. Utang ina mo, maghinto ka na. Mabubuhay ka naman kahit wala akong diploma. Yung impression ng mga taga-probinsya na kapag laking squatter ay masama, 80% accurate yun, Kuya Bono. At isa ako sa magpapatunay niyan, lalo na kung ikaw ay lumaking hindi natutunan ang alagaan ang iyong konsensya. Hindi ako magmamalinis. Naranasan ko na siguro lahat ng klase ng kasamaan nung bata pa lamang ako hanggang sa naging binatilyo ako. Magnakaw, mandukot, maging runner ng droga, mag-rugby, pumatol sa bakla o babaeng pedophile, kapalitang pera. Walang konsensya, Kuya Bono. Ang mahalaga magkapera. Makabili ng pagkain para malunasan ang kumakalam na sikmura. Sa Maynila, diskarte ang mahalaga.
hindi konsensya. Alam ko may Diyos, sino bang hindi? Pero napakadalang ang pagkakataong nakapasok ako sa loob ng simbahan. Playground namin noon ang mga bakuran ng simbahan lalo na kapag linggo at panahon ng simbang gabi tuwing Kapaskuhan. Pero hindi kami nagsisimba kundi nambibiktima lang ng madudukutan. Natatandaan ko lang yung nag-iisang pagkakataon noong kaka-11 ko lang. Birthday ko at kailangan ko ng pera noon para sa project ko pero hindi ako binigyan. Yun ang unang pagkakataong pumatol ako sa bakla pero pagkatapos ay diring-diri ako sa sarili ko. Nadaanan ko noon ang simbahan, pumasok ako at nag-sorry sa Diyos. Sabi ko noon, sorry po, wala nang choice eh. Hindi ko naman po kasalanan kung bakit ganito kami kahirap. Pero sana Lord, magbago ang buhay ko. Hindi ko po gusto ang ganito. Kung susumain kong lahat ng mga baluktot kong gawain simula 9 years old ako hanggang sa mag-15 anyos ako Kuya Bono, lahat yun, yung mga pandurukot, shoplifting, pagnanakaw, pagbibenta ng droga, pagbibenta ng katawan, lahat yun ang ugat ay pera. Kakarampot na pera na matapos mong ipangkain, ipanglakwatsa, ipambili ng rugby o solvent, wala na. Sa gabi kung saan maayos na lugar ka aabutan ng panlalata, doon ka na matutulog. Kasama ko mga kaibigan ko sina JC at How How. Hihiga kami sa sidewalk o sa ilalim ng tulay at doon na magpapalipas ng magdamag. Pare-pareho kaming tatlo Kuya Bono na mas pinipili naming magpalipas ng gabi kung saan-saan lang. Kesa umuwi sa aming magugulong tahanan kung saan maririnig lang namin ang galit na sigaw ng mga magulang namin na nagsasabing wala kaming kwenta. Pabigat lang daw kami sa buhay nila. Sa totoo lang Kuya Bono, kahit teenager pa lang ako noon ay masakit sa akin ang salitang yon. Pabigat lang sa buhay nila. Kaya inilayo ko ang sarili ko sa pamilya ko. Ayokong masumbatan o masabihang wala akong kwenta at mabigat lang ako sa buhay nila. Kaya dumidiskarte ako. May pera sa Maynila basta't huwag ka lang makonsensya. Magkakapera ka kung hindi maselan ang iyong bituka. Hindi ko na siguro kailangang idetalye pa kung gaano kagulo, kasaklap at kadilim ang buhay ko noon sa aking murang edad pa lamang. Alam ko na i-imagine nyo na. Pero nagsimulang magbago ang lahat simula nung makilala ko si Christina. Year 2000 noon, Kuya Bono, madaling araw na. At kami na lang dalawa ni JC noon ang magkasama dahil si How How, noong matulog kaming lango sa rugby sa ilalim ng tulay ay nahulog siya sa floodway. Nalunod siya Kuya Bono pero nasagip naman ng isang lalaking may mabuting puso. Dinala siya sa ospital pero yun ang huling pagkakataong makasama namin si How How dahil ayon sa kwento ng isang kakilala namin, noong makalabas ng ospital si How How ay dinala na siya sa lola niya sa Mindoro. Noong madaling araw na yun, Kuya Bono, ay matino kami ni JZ dahil hindi kami nakadilihensya ng pera. Hindi kami nakabili ng solvent at gutom pa kami.
Napagkasunduan naming matulog na lang sa paborito naming spot sa ilalim ng punong manggang katabi ng mataas na bakod ng Pasig Rainforest Park. Kaya lang pagdating namin doon ay may batang natutulog ng nakabaluktot. Yung kanyang tuhod ay nakadikit sa kanyang baba. Akmang tatadyakan na siya ni JC pero natigilan siya nung mapansin niyang babae pala ito at ginawa niyang una ng kanyang bag at hawak pa nito sa kanyang kamay ang isang supot na tinapay. Kaagad dinakman ni JC ang tinapay pagkatapos ay inabot sa akin. Tinitigan ko naman ang mukha ng batang babae na sa tingin ko ay ka-age lang namin. Hindi siya gaanong madungis, Kuya Bono, at malinis pa ang kanyang damit. Hula namin ni JC noon ay naligaw lang siya o kaya naglayas. May masamang balak si JC noon. Nakita kong inilapit na ni JC ang kamay niya sa gawing hita ng babae pero pinigilan ko siya. Huwag tol, baka sumigaw yan, mapahamak pa tayo. Nagising ang babae at kaagad pa upong bumangon. Niyakap ang bag at kahit hindi gaanong maliwanag dahil medyo malayo ang street light sa bahaging yun ay nakita ko ang takot sa mga mata niya. Pwesto namin to, ba't ka nandito? Pasigang tanong ni JC pero hindi sumagot ang babae. Tila ginaw na ginaw at halos mapipi ang kanyang bag dahil sa napakahigpit na pagyakap nito. Maya-maya ay may dumating na motor na kulay pink at tumigil sa tabi namin. Agad tumayo si JC dahil ang suki niyang bakla ang sakay ng motor na yon. See you later, pre. Nakatawang sabi sa akin ni JC noong makaangkas na siya sa likod ng motor. Huwag kang matakot sa akin. Matulog ko na lang ulit. Sabi ko sa babae sabay abot sa kanya ng tinapay niya pero hindi niya nakinuha. Sa'yo na lang yan. Baka gutom ka. Nanginginig na sagot niya. Salamat, pero okay ka lang ba? Ang init pero parang ginaw na ginaw ka. Hindi siya sumagot kaya muli akong nagtanong. Anong pangalan mo? Christina. May lagnat si Christina nung madaling araw na yon. Naglayas pala siya sa bahay ng stepfather niya dahil pinagtangkaan siya at hindi naniwala ang mama niya sa kwento niya. Naligaw siya sa Pasig, galing daw siya ng Marikina. Hahanapin daw sana niya ang tita niyang nagtitinda sa West Bank pero hindi niya ito nakita. Hindi ko iniwan si Christina noon. Habang tumatagal nung madaling araw na yon ay tila gumaganda sa paningin ko si Christina. Muli kasi siya nakatulog habang nagkukwentuhan kami. Nakadama siguro siya ng kapayapaan nung maramdaman niyang safe siya sa akin. Dinama ko ang noon niya. Noong tulog na siya at halos mapaso ang kamay ko sa init ng balat niya. Gusto ko siyang iyakapin noon, Kuya Bono. Gaya ng ginagawa ng mama ko nung maliit pa ako kapag may lagnat ako pero hindi ko ginawa dahil baka isipin niyang pinagsasamantalahan ko siya. Hindi ako nakatulog magdamag, Kuya Bono. Napapaidlip ako habang nakaupo pero magigising din kaagad at mapapatitig kay Christina. Hindi ko may paliwanag yung damdamin ko noon. Yung damdaming parang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakadama ako ng pag-ibig. Pag-aalala para sa isang taong hindi ko kaano-ano pero pinagmamalasakitan ko. Gusto ko siyang alagaan. Gusto kong tiyakin na hindi siya mapapahamak at sa kauna-unahang pagkakataon ay gusto kong patunayan na hindi ako pabigat sa mundo at kaya ko ring pumasan ng isang responsibilidad. Noong umaga na ay nagising na si Christina. Tinanong ko kung kumusta ang pakiramdam niya. Masakit daw ang katawan at ulo niya. Pinilit ko siyang tumayo at lumakad. Nagdesisyon akong iuwi siya sa bahay namin para doon siya magpagaling.
Walang tao sa bahay ng umagang yon pero wala ding pagkain. Matapos ko siyang pahigain sa kwarto naming magkakapatid ay umalis ako at dumilihen siya ng tapsilog sa kanto. Utang yun, Kuya Bono. Kapalit ng pangako kong pag-iigib ko ng tubig para kay Kuya Ramon na siyang may-ari ng tapsilogan cart. Inuwi ko ang tapsilog. Ginising ko si Christina para makakain tsaka ako bumalik kay Kuya Ramon para mag-igib ng tubig. Pagbalik ko ng bahay ay naroon na si Mama at ang bunsong kapatid ko at kaagad niya akong sinita. Palamunin ka na nga sa bahay na ito. Mag-uuwi ka parang isang palamunin? Immune na ako sa ganong salita kaya hindi ko pinansin si Mama. Dumiretso ako sa kwarto pero wala doon si Christina. Agad din ako lumabas at ako naman ang sumita kay Mama. Nasaan siya? Tanong ko sa kanya. Lumayas. Noon parang nadurog ang puso ko. Alam kong pinalayas siya ni Mama. May lagnat yung tao, di na kayo naawa. Sabi ko kay Mama bago ako tumakbo palabas ng bahay upang magbakasakaling mahabol pa si Christina. Pero sa amin, Kuya Bonoy, ang daming kalsada at eskinita. At hindi ko alam kung alin doon ang tinahak ni Christina. Hanggang sa nagpasya akong galugarin ang lahat ng kalsada at eskinitang yon pero magagawa ko lang yon kung tatakbo ako ng mabilis. Napigtas ang tsinelas ko pero hindi ko na pinulot. Tumakbo akong isang paa ko lang ang may sapin. Kaya lang naubos na ang lakas ko. Hindi ko nakita si Christina. Halos buong umaga, Kuya Bono, hanggang 1:00 ng hapon ako naghahanap kay Christina pero hindi ko siya nahanap. Nanghina na ako kaya umuwi ako ng bahay at nakatulog. Puyat kasi ako sa pagbabantay kay Christina. Pero sa pagtulog ko ay napaniginipan ko pa siya. Nagising ako at ang ingay ng mga magulang at kapatid ko ang narinig ko. Gabi na pala. May pagkain noon sa mesa kaya kumain ako. Dinadaan-daanan lang ako ng mga tao sa bahay. Hindi ako iniimikan. Ganon kami noon, Kuya Bono. Kung wala kang gagawin para mapansin ka, hindi ka mapapansin. Nagigib ako ng tubig pagkatapos kong kumain. Biyernes kasi yon at darating si Polo, ang suki kong bakla na taga Laguna pa. Tuwing Biyernes, 2 beses sa isang buwan ay lumuluwas siya para makasama ako. Jowa ang turing niya sa akin pero suki ang turing ko sa kanya. So nagkapera ako nung gabing yon. Ganon din si JC na nadatnan ko na sa computer shop na isa sa mga tambayan namin. 2:00 ng madaling araw nung antukin kami pero may dala kaming solvent noon. Doon namin sana titirahin sa tulugan namin sa pader ng Pasig Rainforest Park pero natigilan ako nung madatnan namin doon si Christina. Nagising siya nung maramdaman niya kami. Agad kong pinigilan si JC nung magsimula siyang dumada. Buti dito ka nagpunta, sabi ko kay Christina. Ang sagot niya, baka kasi babalik ka. Nagustuhan ko yung idea na parang hinintay niya ako, Kuya Bono. Parang nakataba yun sa puso ko. Kumain ka na ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Sunod-sunod kong tanong, ano to? Kayo na ba? Sabad ni JC pero hindi ko siya pinansin. Halika doon. Kakain muna tayo, baka gutom ka na. Sumama sa amin si Christina sa lugawan at habang kumakain kami ay nakita ko siyang ngumiti dahil sa kalokohang kwento ni JC. Yun ang unang pagkakataong makita kong ngumiti si Christina at kahit madungis na siya noon ay lalo siyang gumanda sa paningin ko. At nasabi ko sa sarili ko na hindi ko na iiwanan ng babaeng ito. Kahit anong mangyari, sasamahan ko siya. Poprotektahan at aalagaan. Bago ko makilala sa Christina, Kuya Bono, ay nagka-girlfriend na ako. Mga 4 o 5 yata. Mga babaeng squatter lang din at ang mga yun sa murang edad ay hindi na rin malinis. Makagaya ko ring biktima ng malupit na lipunan. Pikit matang sasabak, magkalaman lang ang tiyan.
Sa tulugan namin nung madaling araw na yon sa bangketa malapit sa Rainforest Park. Kami lang ulit dalawa ni Christina dahil naramdaman kong na-bad trip sa akin si JC. Hindi ko kasi siya pinapansin at kay Christina lang nakatuon ang atensyon ko. Kaya si JC ay umalis. Nag-usap kami ni Christina. Tinanong ko kung anong plano niya. Hindi ko pa rin nahanap ang tita ko eh. Sagot niya. So paano ka? Gusto ko sanang umuwi sa San Mariano pero wala akong pangplete. Tanda ko pa ang salitang yun na noon ko lang narinig. Plete. Pamasahe daw pala yun. May pera pa ako noon pero nung tanongin ko sa Christina kung magkano ang pamasahe ay nalaman kong kulang na ang pera ko. Bakit mahal ang pamasahe? Saan ba yun? Sa probinsya namin, sa Isabela. Hindi ko alam ang Isabela noon, Kuya Bono. Nakalabas na ako ng Maynila minsan noon pero sa San Pablo, Laguna lang ako napunta nung isama ko ni Polo sa bahay nila. Naisip ko nga si Polo noon. Mabait siya, Kuya Bono, kaya sa kanya muna kami nagpunta. Nagalit nga lang siya sa akin nung makita niyang may kasama akong babae. Nagselos pero pinakiusapan kong bigyan niya ako ng pera para maihatid ko si Christina sa Isabela. Napilitan siya kaya lang ay niyakap at hinagkan niya ako ng paalis na kami at nakita yun ni Christina. In short, Kuya Bono, ay nakarating ako ng di oras dito sa Isabela noong April 23, 2001. Edad 15 ako noon, ganoon din si Christina. Napakahabang biyahe at madalang ako makatulog noon. Si Christina ay kampanting nakakatulog sa balikat ko, minsan sa kandungan ko. Hapon na nung bumaba kami sa highway parte ng Nagilian pero noon ay 20 pesos na lang ang pera ko kaya't naglakad na lang kaming gutom ni Christina pauwi sa barangay nila dito sa San Mariano, Isabela. Napakahabang lakaran nun, Kuya Bono, at nadaanan pa namin ang isang bayan, ang bayan ng Benito Solive. Siguro nasa 3 o 4 na oras na lakaran yon, Kuya Bono, pero hindi ko yan namamalayan dahil kahit Abril noon ay malamig ang hangin. Natutuwa ako sa mga nakikita ko sa paligid. Malawak na lupain, mga puno, mga taniman ng mais at gulay. Tahimik at malamig ang hangin. At higit sa lahat ay kasama ko ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sa totoo lang, Kuya Bono, noon pa lang ay nasabi ko na sa sarili ko na hindi na ako babalik ng Maynila. Gusto ko nang tumira dito kasama si Christina. Gabi na nung makarating kami sa bahay ng lolo at lola ni Christina. Nadatan namin doon ang lola at lolo niya at ang bunsong kapatid ni Christina na si Layog. Maliit pa si Layog noon, nasa 4 na taong gulang siguro. Iniwan siya ng mama ni Christina sa lola niyang si Lola Maring. Si Lolo Turing naman ay bingi kaya laging nakasigaw si Lola Maring kapag may sasabihin siya sa kanyang asawa. Ilocano sila, Kuya Bono, kaya wala akong maintindihan halos noon sa mga sinabi ni Christina sa lola niya nung dumating kami. Pero ramdam kong hindi galit si Lola Maring noon. Malumanay siyang magsalita at hindi rin mabagsik ang tingin sa akin. Pinakain pa kami. Tanda ko pa ang ulam noon, gulay, bulaklak ng bagbag kong na noon ko lang nakita at natikman. May sahog itong inihaw na dalag. Kumain ako kahit nanibago ako sa lasa ng pagkain. Nakita ko kasi kung gaano kaganang kumain ni Christina na nakakamay pa. Pagkatapos namin kumain, Kuya Bono, ay natulog na kami. Si Christina ay kasama ni na Lola Maring sa parang silid nila. May pinto pero walang takip kundi kortina. Pinaglatag naman ako ng banig sa sahig na kawayan. May isang unan at kumot na kay ayos ng pagkakatupi. Napakasimple, Kuya Bono, pero noon ko lang naranasan ang ganon.
yung ipaglatag ka pa ng higaan mo. Gustong gusto ko yung pakiramdam na yun noon, kaya't lalo ko pang binuo sa isipan ko na kahit anong mangyari, dito na ako. Gagawin ko ang lahat para maging bahagi ako ng mundo ni Christina. Magiging mabait at masunurin ako sa lolo at lola niya. Problema lang Kuya Bono ay masyadong napasarap ang tulog ko. Ginising lang ako ni Christina pero pasado alas 8 na pala yun ng umaga pero tahimik pa rin kasi. At walang ingay ng mga sasakyan at busina at ingay ng mga tao. Sa halip ay ingay ng mga ibon at tilaok ng mga manok, tahol ng aso ang narinig ko. Mabilis akong bumangon at tumanaw sa bintana na may tungkod. Malawak na maisan ang tumambad sa paningin ko. Sa dako roon ay nakita ko sina Lola Maring at Lolo Turing na abala sa pagbubunot ng damo. Tutulong ako doon. Nakangiting sabi ko kay Christina. Kumain ka muna sabi niya. Nakita kong tinupi niya ang kumot na ginamit ko. Ako na. Sabi ko at sinimulan kong ang tupiin ang kumot pero sa totoo lang ay hindi ko alam yung tamang paraan. Sa amin kasi kung may kumot man ay walang tupian. Kung paano mo yun binangunan, ganoon din ang itsura kapag hihigaan mo na ulit. Inagaw sa akin ni Christina ang kumot pero hindi ko ibinigay. Hanggang sa sabi niya hawakan ko na lang sa isang dulo sa magkabilang corner ng kumot. Ganon din ang ginawa niya sa kabilang dulo. Una ay inunat namin kay umatras ako. Then bawat tupi, sabay kami hanggang sa natapos itong napakaayos. Ganun na magtupi po Roy, sabi niya. Nagagawa pala na maayos basta't may kasama ka. Sabi ko pero ang sagot niya, hindi kailangan ng kasama kung magtutupi ka lang ng kumot. Noon ay nirorolyo naman niya ang banig pero kay bilis niyang ginawa yun kahit hindi ko na siya natulungan. Sa kusina ay binantayan niya akong kumain. Pritong isda at nilagang talbos ng kamoting may kamatis ang ulam at mayroon ding ilang hiwa ng hinog na mangga na siya kong unang sinunggaban pero tinapik ni Christina ang kamay ko. Dessert to, panghuli mong kakainin to. Kain ka muna ng kanin. Okay boss. Sagot ko na lang sabay dakma sa kanin pero muli niyang tinapik ang kamay ko at ang sabi, magbumog ka muna at maghugas ng kamay. Wala ka na sa bangketa Puroy. Nasa liblib na barangay ka na. At dito bawal ang magkasakit dahil mahirap ang pera at malayo ang ospital. Libre ang tubig dito, malinis pa. Kaya dapat malinis ka rin lagi para hindi ka magkasakit. Okay boss. Sagot ko na lang ulit. Noon ko nakilala ang tunay na Christina. Matalak pero hindi masakit sa tenga. Hindi kagaya ng kung paano tumalak ang mama, papa at panganay kong kapatid na si Ate Glenda. Habang kumakain ako noon ay sumeryoso si Christina. Puroy, tinanong ni Lola kung ano daw kita. Ano sabi mo? Hindi siya sumagot ng ayon sa tanong ko. Ang narinig ko sa kanya ay tanong din. Mag-ano nga ba tayo, Puroy? Sana sinabi mong mag-asawa tayo. Biro ko naman. Tangit, hindi naman tayo kasal. Paano kung ayain kitang pakasal, Christina? Papayag ka ba? Bakit, Puroy? Mahal mo ba ako? Sasama ba ako sa iyo dito kung hindi kita mahal? Ganon din ako, Puroy. Mahal din kita.
Sinikap kong maging mabait kina Lola Maring at Lolo Toring, Kuya Bono. Sinabi ko sa kanila na wala akong alam sa mga trabaho nila pero gusto kong matuto para matulungan ko sila. Hindi ko sila kaano-ano, Kuya Bono, kaya ayokong marinig ang salitang pabigat lang ako sa buhay nila. Kaya lang kalaunan ay si Christina naman ang naging pabigat sa buhay namin. Nagsama kami ni Christina na parang mag-asawa sa murang edad naming 15 noon. Nagbuntis at nanganak si Christina noong 2003. Si Mary Joy ang aming anak pero 3 months pa lang noon si Mary Joy ay nagpa siyang mag-aral ulit si Christina. 3rd year siya noon sa high school kaya si Lola Maring ang nag-alaga kay Mary Joy. Ako naman noon ay mahusay na sa gawaing tumana at bukid. Nagkaroon ako ng mga kaibigang mas matatanda sa akin. Karamihan sa kanila ay mga kasama ko sa trabaho, may mga asawa at mga anak na sila. Nagsimulang sumama ang ugali ni Christina noong hindi ko siya mapakasalan dahil nga wala naman akong dalang papeles noong dumating ako dito sa Isabela. Ang dala ko lang noon ay mga damit ko. Sabi nga ni Lola Maring noon ay si Bubuto lang daw akong dumating noon. Ang dala ko lang talaga noon ay mga damit ko. Kinukulit ako ni Christina na umuwi ng Maynila at kunin ang birth certificate ko pero isipin ko pa lang nasasayad muli ang mga paa ko sa lugar na gusto ko nang burahin sa alaala ko ay nasisira na ang mood ko. Ipinagwalang bahala ko ang simpleng kahilingang yun ni Christina hanggang sa nagsusungit na nga siya, nakipagbarkada na at madalas ay gabi na kung umuwi. Naging vanidosa din si Christina. Naging maarte sa katawan na tila takot na takot maarawan. Si Bidang na kapitbahay nila, 12 anyos noon si Bidang, 17 naman kami ni Christina. Si Bidang ang para niyang inaalila sa mga kaartehan niya. Maging ang pagsusuklay sa mahabang buhok niya ay si Bidang ang inuutusan niya. Napakabait naman kasi ni Bidang at parang hindi natutong magreklamo. Nakangiti pa rin susunod sa kung anumang ipagawa or iutos sa kanya ni Christina. Wala pang 1 taon ang anak namin si Mary Joy noon, Kuya Bono, ay nagbuntis si Christina. Pero tahasan niyang sinabi sa akin na hindi ako ang ama ng bata. Sa kauna-unahang pagkakataon noon, Kuya Bono, ay napagbuhatan ko ng kamay si Christina. Nasumbatan ko siya sa harap ng lolo at lola niya. Baka nakakalimutan mo kung saan ako nanggaling, Tina. Huwag mo sana akong piliting ilabas ang ugalang kinakalimutan ko na. Dinakdakan niya ako, Kuya Bono, at pinalalayas niya ako. Sampid lang daw ako sa kanila at wala akong karapatang magstay sa kanila dahil hindi naman kami kasal. Magastos siya noon, Kuya Bono. Madalas ay nakakapangutang ako para lang may magamit siyang pera. Kung ano-anong dinadahilang babayaran daw sa eskwela. Alam ko namang nagbabarkada lang siya dahil halos puro palako lang mga grado sa card niya. Sa bawat pag-aaway namin, Kuya Bono, ay ako ang kinakampihan ni Lola Maring. Hindi ko inaasang masambit ni Lola Maring kay Christina noon ang salitang ayaw na ayaw kong marinig. Sikat ni pumanaw dito'y Tina, tapabigat ka lang dito'y. Sigaw sa kanya ng matanda. Atamit lang gargarampang ti amom. Mangibabain ka. At daanak mo ng piman tabaybay amit lang. Sa mga hindi nakakaintindi ng Ilocano, ang sabi ni Lola Maring kay Christina ay, ikaw ang lumayas dito, Tina, dahil pabigat ka lang dito. Yan lang paglalandi ang ginagawa mo. Nakakahiya ka, may anak ka na pero pinababayaan mo lang. Noong gabing yun ay naglayas si Christina pero bumalik din kinabukasan para lang kunin ang mga damit niya. Mula noon, Kuya Bono, hanggang ngayon, hindi na siya nagpakita ng personal sa amin. Ang sabi ni Lola Maring noon ay mana daw si Christina sa mama niya. May asawa daw na masipag at matino noon pero naglandi pa
at sumama sa iba. Marami pa akong narinig na masasamang kwento noon tungkol sa mama ni Christina na parang gustong sabihin sa akin ni Lola Maring na magkatulad nga ang mag-ina at hayaan ko na lang si Christina. Pero hindi ko yun nagawa, Kuya Bono, dahil mahal na mahal ko si Christina. Sa totoo lang, hinanap ko siya. Nakarating pa ako ng Santiago, Solano, Nueva Vizcaya, pati sa Tumawini at sa Tuguegarao, Cagayan, pero hindi ko siya nahanap. Naapektuhan din ako at natuto akong uminom ng alak. Kasama ang mga kaibigan kong mas matatanda kaysa sa akin. Hanggang sa papunta na ako sa pagiging lasenggo, Kuya Bono. Bigla na lang na dengue si Joy Joy at nagbakaawa sa akin si Lola Maring na magbago ako para sa anak ko. At pinakinggan ko naman siya. Itunoon ko na lang ang panahon ko sa dalawang bata noon. Sa anak kong si Mary Joy at kay Layog na bunsong kapatid ni Christina. Pero habang nagtatagal ay nararamdaman ko ang paghihirap at parang nauumay na rin ako sa buhay probinsya. Alam mo yung kayod kalabaw ka pero barya-barya lang ang kita. Bumalik ako ng Maynila, Kuya Bono. Akala pala ng pamilya ko ay patay na ako. Niyakap pa ako ni Papa noon habang nangingilid ang luha niya. Edad 19 na ako noon at 3 na lang kaming anak nilang nakatira sa bahay. Yung mga nakatatandang kapatid namin ay may mga kanya-kanya ng pamilya. Nagtrabaho ako sa construction, Kuya Bono. Malaki na ang katawan ko noon at yun lang ang puhunan ko para kumita kasi may anak akong dapat kong padalhan ng pera. Yung bumalik sa dating masamang gawi para magkapera, hindi ko na inisip pa kahit malakas mang-inggit si Jay-Z na kung titingnan mo'y big time na dahil sa pamamakla. Hanggang sa nakilala ko si Iliana, isang babaeng sakto lang ang ganda pero kay laki kasi ng dibdib niya. Si Iliana ay katulong sa bahay na katabi ng building na ginagawa namin noon. Niligawan ko si Iliana, sinagot naman niya ako at siya pa ang nag-impluwensya sa akin na mag-aral ulit kagaya niya sa ALS or Alternative Learning System. At nakakatuwa, Kuya Bono, dahil nagtatap pa ako lagi sa mga exams. Panay pa ang pang-i-inspire sa akin ng mga instructor namin noon na pagkatapos ko daw ng ALS ay mag-college ako para hindi masayang talino ko. Kaya naman sinunod ko sila, Kuya Bono. Nung matapos ako ng ALS, nag-enroll kami ni Iliana sa PLP o Pamantasan ng Lungsod ng Pasig. BSIT ako at siya naman ay BSc Major in Filipino. Magka-live-in na kami noon ni Iliana, Kuya Bono, sa isang kwartong paupahan ng amo niya. Libre lang ang pagtira naming dalawa doon. Na-promote na noon si Iliana mula sa pagiging katulong sa pagiging katiwala sa laundry shop at sa mga paupahang apartment at kwarto ng mga amo niya. Mabait naman si Iliana noon, Kuya Bono, pero maliwanag pa sa sikat ng araw na naggagamitan lang kami. Nung malaman kasi niyang may anak na ako, sinabi niyang hindi niya pangarap makapag-asawa ng may sabit. Magsama lang daw kami hanggang gusto namin pero huwag daw akong umasang magkakatuluyan kami. Galing din sa mahirap na pamilya si Eliana sa Policarpio, Eastern Samar. Nagkatulong nga sa Maynila, nakailang amo daw siya bago niya natagpuan ang huling amo niyang pumayag pang mag-aral siya sa ALS. Ako naman noon, Kuya Bono, ay nagko-construction pa rin. Sa gabi ako pumapasok ng school at hindi ako full load dahil maraming subjects ang conflict sa trabaho ko. Mahigit 2 taon din kami nagsama ni Iliana bago kami naghiwalay dahil lang sa condom. O Kuya Bono, hindi siya pumpayag na mag-sitting kami na wala akong proteksyon. Ako naman, para lang makatipid, ay hinuhugasan ko ang kondom pagkatapos kong gamitin. Pero hindi yon alam ni Iliana. Tinutuyo ko ang kondom tsaka ako tinatago para kapag mag-sitting kami ay makita niyang may suot akong kapote. Pero siguro ay may butas ang nagamit ko noon at bigla na lang na-delay si Iliana. Kalaunan ay nalaman niyang buntis siya. Lubha ang galit sa akin at ang sabi niya sa akin noon, marami pa akong pangarap, Puroy.
at hindi kasali sa mga pangarap ko ang maging asawa kita. Masakit ang sinabing yun ni Eliana pero nagsorry din siya nung malamig na ang ulo niya. Hindi niya pinaalam sa akin, Kuya Bono, na nagpa-abort siya. Trinangkaso siya pagkatapos noon. Inilagaan ko siyempre at noon niya inamin sa akin ang ginawa niya. Hindi naman ako nagalit, Kuya Bono, pero nung magaling na siya, noon na siya nakipaghiwalay sa akin. Marami siyang dahilang sinabi sa akin kung bakit hanggang doon na lang kami. Hindi lang dahil sa paggamit ko ng butas na kondom, kundi dahil din sa hindi ko raw siya gaanong natutulungan sa mga gastusin dahil ang sinusweldo ko sa construction ay pinapadala ko kay Lola Maring para sa anak ko at kay Layog. Hinayaan ko na lang siya, Kuya Bono. Umuwi na lang ako noon sa bahay ng magulang ko at noong December 2007 ay umuwi ako ng San Mariano para makasama ulit ang anak ko sa Pasko. Noon ko naman nakilala si Victor. Nakatabi ko siya sa bus at siya ay papunta noon sa Talavera, Nueva Ecija. Nag-i-schooling daw siya para sa farming sa Japan dahil nag-a-apply siya noon para maging farmer sa bansa ng Hapon. Nagka-interest din ako, Kuya Bono, lalo na't maraming magagandang kwento si Victor tungkol sa kuya niyang nauna na sa Japan. Hiningi ko kay Victor lahat ng impormasyong kailangan ko sa pag-a-apply. Hindi na kasi ako nakapagpatuloy ng pag-aaral simula nang maghiwalay kami ni Eliana. Nawalan na rin ako ng gana. Hindi masaya ang Pasko namin noong 2007 dahil mahina na si Lola Maring dahil sa katandaan. Si Bidang noon ang nagmamalasakit sa kanila. Nag-aalaga kay Lola Maring pati sa mga bata. Nagtapos lang ng high school si Bidang. Ulilan na rin siya sa ina, may iba ng asawa ang tatay niya at hindi niya ito kasundo. Mahirap lang sila. Walang sariling lupa ang tatay niya kaya nakikisaka lang ito. At lasenggo pa. Simpleng babae si Bidang, Kuya Bono. Hindi maganda, hindi rin pangit pero mabait at napakasipag. Biniro ko siya nung Pasko ng 2007. Ang sabi ko, Bidang, kung wala ka namang boyfriend, gusto mo, asawain na lang kita. Pakakasalan kita. Morena siya, Kuya Bono, pero nakita kong namula ang mukha niya sa sinabi ko. Simula noon ay parang umiiwas naman siya sa akin, ni hindi niya na ako matingnan sa mata. Bago ako bumalik ng Maynila matapos ang Christmas ay kinausap ko si Bidang. Biniro lang kita. Iniwasan mo na ako. Nakayuko siya noon, Kuya Bono, at hindi ako nakarinig ng sagot mula sa kanya. Sa tulugan ni Lola Maring, nung magpaalam ako ay sinenyasan niya akong umupo sa tabi niya. Kinausap niya ako sa wikang Ilocano pero itatagalog ko na lang ang mga sinabi niya. Pero at that time, Kuya Bono, ay marunong na ako mag-Ilocano. Ang sabi ni Lola Maring noon, baka hindi na tayo magkita, Paroy. Panimulang sabi niya, masakit sa akin ang ginawa ni Tina sa'yo. Pero nagpapasalamat ako dahil dumating ka sa buhay namin. Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo para sa amin. Napakabuti mo, Paroy. At alam mo, hindi ako natatakot lumisan dahil alam kong hindi mo pababayaan si Joy at Layog. Lola, huwag ka masalita ng ganyan. Lalakas ka pa, gagaling ka pa. Hinawakan niya ang kamay ko, Kuya Bono, at noon ay napaluhan na ako. Bigla na akong natakot na minsan sa buhay ko ay naranasan ko ang magkaroon ng isang mabait na ina o lola pero hayon nga't nagpapaalam na.
Pero sinikap kong ngumiti habang nakatitig ang malalim niyang mga mata sa akin. Puroy, narinig ko ang biro mo kay Bidang. At sasabihin ko sa iyo ang totoo. Malaki ang pagkagusto sa iyo ng dalagang iyon. At kung gusto mo rin siya, Puroy, alam mo, naniniwala akong magiging napakabuti niyang asawa sa iyo. Nasa Japan na ako nung pumanaw si Lola Maring Kuya Bono. Buwan ng November yon noong 2007. Ang bilis kasi ng pag-alis ko dahil sa in-demand talaga noon ang magsasaka sa Kumamoto. Nag-training din ako, nag-aral ng Nihongo. Sumalang sa interview at dahil malaki ang katawan ko at sanay nga ako sa pagsasakay, pasok kaagad ako. Yun nga lang, hindi ako nakauwi noon para makita sana si Lola Maring sa huling pagkakataon. Nagpadala na lang ako noon ng pera kay Bidang. Iyon ang unang pagkakataong pinagkatiwalaan ko ng malaking halaga si Bidang dahil mahigit 100,000 ang pinadala ko sa Cebuana. 2 transaction yon dahil noon ay may limit ang per transfer ng 50,000 pesos. Pag kinonvert sa Philippine money. Si Bidang noon ang kasama ni Lola Helen sa pag-aasikaso sa lamay ni Lola Maring. Si Lola Helen ay nakababata at nag-iisang kapatid ni Lola Maring pero sa Benito Sullivan ito nakatira. Parang MU na kami ni Bidang noon, Kuya Bono, at aaminin ko na hindi ako attracted sa kanya. Wala akong pagnanasa pero hinahangaan ko siya sa kabaitan at kasipagan niya. Kagaya niya ang gusto kong maging asawa sana pero wala naman akong maramdaman ng espesyal na feelings para sa kanya. 3 taon ako sa Japan sa aking unang kontrata. Nagbakasyon ako pang makasama ulit ang anak ko at masabitan pa ng medalya dahil closing ceremony nila noon sa school kung saan nagtapos na siya ng grade 2. Si Layog naman noon ay nagtapos ng high school at may honor at special awards din. Napaluha ako nung umakyat ako sa stage noon kasi umiiyak si Layog at niyakap pa ako. Alam mo, Kuya Bono, hindi ko inobliga ang sarili ko na tulungan si Layog. Nabaitan lang talaga ako sa kanya dahil kabaliktaran ko siya nung nasa ganong edad ako. Magalang siya, masipag, mabait, matalino. Malakas pa si Lolo Turing noon, tenga lang talaga niyang mahina. Pero nagawa niya akong kausapin tungkol kay Bidang. Baka daw ikakasal na si Bidang sa boyfriend niyang Manila boy. Si Isko ang tinutukoy ni Lolo Turing. Bakasyonistang nagtagal dahil na-inlove din sa ganda siguro ng San Mariano. Maputi si Isko ngunit payat at 3 ngipin yata niya ang nawawala. Agad akong nagkadiskumpiyado kay Isko lalo pat panay pa ang inom sa tindahan kasama ang mga kaibigan niya. Kinausap ko si Isko at tinanong kung seryoso siya kay Bidang pero dahil siguro nakainom ay binalasubas ako. Sino daw ba ako para makialam sa kanila okay naman daw sila ng tatay ni Bidang. Paano hindi sila magiging okay, pareho silang tumador? Pinag-isipan kong mabuti, Kuya Bono, kung tama o mali ang binalak kong gawin. Uunahan ko si Isko kay Bidang kahit na wala akong natatanging damdamin para kay Bidang. 2 linggo bago ako bumalik ng Japan ay sinama ko sila sa Maynila. Si Bidang, si Mary Joy at si Layog. Sa hotel kami nagstay ng 1 linggo. Pinasyal ko sila sa Maynila at sa Tagaytay. At sa Tagaytay ko sinabi kay Bidang, sinabi sa akin noon ni Lola Maring. Huling pag-uusap namin ni Lola noon, sinabi niya sa akin na gusto mo raw ako. 2 lang kami ni Bidang noon sa balcony ng hotel. Nung sabihin ko yun sa kanya, oo. Totoo yun pero hindi mo naman ako gusto, di ba? Yun ang sagot niya.
Isang kagaya mo ang gusto kong maging asawa, Bidang. Ito ang sinabi ko. At nung sumunod na gabi, Kuya Bono, ay may naganap sa amin ni Bidang at napakadalisay niyang babae dahil ako ang nakauna sa kanya. At sa nangyaring yun, Kuya Bono, ay tila nagbago ang damdamin ko para kay Bidang. Parang noon palang sumibol yung munti kong pag-ibig para sa kanya. Kung marami pang oras sana noon ay pakakasalan ko si Bidang pero ilang araw na lang kasi ay flight ko na kaya ibinalik ko na lang sila sa San Mariano pero kami na ni Bidang at sinabi niyang makikipag-break na siya kay Isko. At siya nga niyang ginawa, Kuya Bono. Kaya lang ay hindi natanggap ni Isko. Nagalit si Isko. Sinugod nila ako kasama ang dalawang barkada niya. May mga patalim silang dala nung gabing yon. Natakot ako, Kuya Bono, dahil nag-iisa ako at mga lasing pa sila. Papatayin daw ako. Hindi raw sila takot makulong kung mahuhuli man sila ng pulis. Natakot ako. Pinagpapawisan ng malapot habang nag-iisip kung paano ako makakatakas sa kanila. Paano ko isasalba ang sarili ko. Gusto kong tumakbo noon sa Maisan. Umiiyak si Joy. Si Layog naman ay hinawakan ng isang itak pero umiling-iling ako sa kanya. Pero sa totoo lang, Kuya Bono, ay si Layog lang talaga ang maasahan ko nung gabing yon dahil tulog na si Lolo Toring at alam kong kahit digmaan na siguro World War IV ay hindi pa rin niya marinig ang ingay dahil bingi nga siya. Pero nagulat ako nung marinig ko ang putok ng baril. Tumakbo kami ni Layog noon para isara sana ang mga bintana pero natigilan ako nung makita ko si Lolo Toring sa harapan ng bahay at may hawak siyang baril. Nakita kong sinisikap niyang tumayo ng diretso habang nakagiya sa tatlong lalaking lasing ang hawak niyang baril. At ang sabi niya, "Sasaktan niyo ang pamilya ko? Dadaan muna kayo sa bangkay ko. Matanda na ako pero kaya ko kayong patayin kung guguluhin niyo kami." Sigaw niya sa garalgal na boses niya habang pababa naman ng pababa ang kamay niya sa paghawak ng baril. Kaya lang bigla niyang itinaas ang kamay niya at muli ay itinutok ang baril sa tatlo. Natakot naman sila at nagtakbuhan palayo. Noon ko lang nalaman, Kuya Bono, na si Lolo Toring pala ay dating rebelde. Kinabukasan, Kuya Bono, ay bumalik ng Maynila si Isko. Halos magkasunod lang kami dahil 3 days after ay nag-flight na rin ako pabalik ng Japan. Isinilang ni Bidang ang aming panganay na anak. Nasa Japan pa ako. Hindi pa kami kasal noon, Kuya Bono. Nakasal lang kami nang umuwi ako noong 2011. Napakabait ni Bidang, Kuya Bono, at sobra ang kanyang pagiging mapagpasensya. Kaya naman hindi niya nagawang madisiplina ang anak kong si Mary Joy na naging pasaway. 16 years old lang si Joy noong mabuntis ng kanyang boyfriend. Edad 17 ay nanganak ito na walang ama ang kanyang isinilang dahil tinakbuhan naman siya ng kanyang boyfriend. Hindi rin magawang masaway ni Layog ang pamangkin niyang si Joy dahil spoiled dito sa kanya. Nasa Japan pa ako noon, taong 2020, panahon ng pandemic. Yun sana ang taong mag-e-exit na talaga ako pero nagka-COVID nga kaya nakauwi ako ay 2021 na. Ayos naman ang buhay namin hanggang ngayon, Kuya Bono, dahil nakapag-ipon at nakapagpundar naman kami. Napakahusay ni Bidang sa paghawak ng pera. Kung tutuusin, Kuya Bono, ay may kaya na rin kami pero siya ay nananatiling matipid at simple.
Napakamatulungin pa niya sa kanyang kapwa kaya siguro simula nung makasal kami ay hindi na kami nakaranas pa ng anumang uri ng pagsubok dahil malapit siya sa Diyos. Hindi ko siya niligawan noon, Kuya Bono, dahil nga hindi ako nagkagusto sa kanya pero sa tagal na rin ng aming relasyon ay ngayon ako lubos na nagpapasalamat sa Diyos dahil siya ang naging asawa ko. Kung hindi lang siya masyadong mabait, Kuya Bono, ay matatawag ko sana siyang perfect wife. Kaya lang madalas kasi ay naaabuso ang kabaitan niya. Kahit mga anak namin, nagiging pasaway din dahil hindi niya magawang disiplinahin. Ang sabi niya ay hindi raw niya gustong maranasan ng mga anak niya ang naranasan niya noong bata siya. Nakabili ako ng mga lupain pang agrikultura pero may mga kasama ako sa pagsasaka. Sa Tumana ay mayroon kaming cottage, may babuyan din kami doon. Mayroon din kaming mga pampasadang mga sasakyan. Ang mga ito lang ang pinagmumulan ng kabuhayan namin, Kuya Bono, at siya kong pinagkakaabalahan sa ngayon. Sa totoo lang ay hindi ko siguro ma-achieve ang lahat ng ito kung si Christina ang nakatuluyan ko. Ayon sa kwento ni Lolo Turing na malakas na ang pandinig ngayon dahil sa hearing aid na ibinigay ng ENT sa Tugigaraw, nakatatlong asawa na raw si Christina. Sa ngayon ay nasa Hong Kong daw siya pero hiwalay ulit sa huling asawang taga Nueva Vizcaya. Kung siya ang naging asawa ko, baka naglustay lang siguro siya ng mga pinapadala ko. Kaya nga masasabi kong the best talaga si Bidang dahil iningatan niyang mabuti ang mga pinaghirapan ko. Kaya nga, Kuya Bono, forever thankful ako sa Diyos dahil si Bidang ang inilaan niyang maging asawa ko. Si Layog ay may sarili na ring pamilya. Nakapag-asawa siya ng taga Nagilian pero siya ngayon ay nasa Saudi Arabia. Isa siyang engineer doon at siya ang nagsuggest sa akin na i-share ko daw itong kwento ko. Yung katrabaho daw kasi niya doon ay nagpadala na rin noon ng kwento sa'yo. Libangan daw nila doon ang makinig sa mga love stories dito sa channel mo. At ako kapag may panahon ako ay talagang pumupwesto ako at nakikinig ako sa'yo, Kuya Bono. Ganon din kapag busy ako sa mga gawaing pwede kong ipasak lang ang earpad sa tenga ko at tuloy-tuloy ang pakikinig hanggang sa hindi ko namamalayang tapos na pala ang ginagawa ko. Patapos na rin itong kwento ko, Kuya Bono. Hindi ko alam kung nagustuhan nyo pero kung may aral man akong may iiwan sa mga mas nakababata sa akin ay ito lang siguro. Huwag mag-atubiling umalis sa maling mundo o lumihis ng landas kung alam mong nasa maling daan ka. Pahalagahan din ang mga taong nagpapahalaga sa iyo kahit wala kang nakukuhang benepisyo mula sa kanila maliban lang sa panalangin nila para sa ikabubuti mo. Isa pa, mas mabuti ring makipagkaibigan o makipaglapit loob sa mga mahihina at mabababa kaysa kumapit sa mga malalakas at arugante na. Isa pa, ang mainit na pag-ibig ay lalamig. Pero ang pag-ibigan namin ng misis ko, dati ay malamig at parang ngayon palang umiinit. Bata pa kami, Kuya Bono. Ako po yung magpo-40 pa lang pero eto nga't lolo na sa aking dalawang apo. Nakasal din si Joy Joy at nitong January 2024 ay muli siyang nanganak. Naroon naman sila sa Reyna Mercedes ng kanyang mister na magsasaka rin. Pero si Paulo na panganay niya ay nandito sa aming poder. Nandito rin sa amin ang bunsong kapatid ko. Noong 2023 ay nagbakasyon lang siya dito pero ayaw na ring bumalik ng Maynila. Siya ang nagdadrive sa isang van na pinapasada namin. Ang parents ko, Kuya Bono, ay okay naman. Sinuwerteng makapag-asawa ng apam ang isa kong kapatid na babae, nakapagpabahay sa Marikina at doon nakatira sinang mama at papa. Hanggang dito na lang, Kuya Bono, at hangad kong sana'y mabasa mo rin itong simpleng kwento ng buhay ko. Gumagalang at nagpapasalamat, Puroy.
Una sa lahat, Lolo Poroy, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. And again, sorry kung padagdag ako ng padagdag sa kwento mo sapagkat maiksi talaga at maraming salamat sapagkat sinaga mo namang mapaabot ito ng mahigit 6,000 words. Thank you so much. At naalala ko nung 11th birthday mo na unang pagkakataon yatang nakagawa ka ng mali, na konsensya ka at pumasok ka sa simbahan at nag-sorry kay Lord. Parang dininig ka kaagad niya noon eh. Kaya lang experience ka pa talaga ng ibang mga masasama upang sa ganun ma-realize mo na dapat mo talagang iwasan o iwanan ang mga yon. And parang napakalaking blessing nga ni Christina sa'yo. Kaya lang iniwan ka rin. So, how will you call it? Blessing pa rin ba ang isang taong nang iwan at nanakit sa'yo? Siyempre hindi na. Pero yung pagkapunta mo dito sa Isabela, sa San Mariano ay tingin ko yun yung unang hakbang ng Diyos upang ikaw ay malihis na sa mali at unti-unting mapaganda ang buhay mo. Napakaganda, and I really appreciate the fact na minahal mo yung pamilya ni Christina kahit siya ay hindi ka minahal. Saludo ako sa iyo, and I was deeply touched dun sa damdamin mo para sa lolo at lola ni Christina, maging sa kapatid niya na pinag-aral at pinagtapos mo talaga. Congratulations at saludo kami sa iyo, Poroy. Again, thank you so much. I can't say enough para papurihan ka, but you are one of the best, Poroy, and thank you so much. And again, congratulations. At ngayon sa ating mga shoutout, Kevin Jewel Sulio Valdez, shoutout to you. Ganun, shoutout kay Janessa Juarez Utilia at sa kanyang bagong workmate sa Romac, especially daw sa kanyang ate Susan. Carol Tungpalan Batugal of Singapore from Cagayan, Cheng of Kuwait, Roslyn of Hong Kong, Caroline Castillo Agangan of Taiwan. Shoutout din kay Angelito Heron, Mero Jewel of Japan. Shoutout kuya, kaming nasa Hong Kong, lalo na Kina, Jeff Shane Asheron, Ruth Lumitap Kimau, Christy Baluang, Mia Rufino Baluang Olaw, at si Ate Marife po kuya na always nakikinig. Nilagyan ko na po ng kama, Kuya Bonos. Salamat sa pagbabasa from Karen Sapphire Kimau Kapuyan. Kaya naman matino na rin yung pagbabasa ko sapagkat nilagyan mo na mga kama. Salamat, Karen. Pasyado pa sa hipag ko na pareho kong mahilig makinig ng mga stories na nasa Saudi ngayon, siya si Colette. Shoutout sa lahat po sa nagtipunan Kirino from Ellen Joy Narvasa Cabanan. Rems Amistad of Hong Kong, shoutout to you. Pasyado naman po Kuya Bono from South Korea na lagi nakikinig at nagabang ng mga new upload na story. Pasyado din po ang pinsan ko ni si Mark Jacob M. Vargas from Aldrin Monterosa, South Korea. Lynn Antonio Tolosa of Hong Kong, Babs Banyagan ng Balasiw Taaw, Jelmar Baring of Taiwan, Ya ng Etasem of Hong Kong, from Maligi Isabela, Praise Q Bonilla, Jomar Tolentino Parbo. Shoutout kay pare Joe Gumaru na taga Mozozin at sa mga kapitbahay namin dito from Edison Mirazol. Maraming salamat. Yan ay mahigit 20 mga kahugot, And shoutout nga pala sa mga kaibigan ko dyan sa Santa Maria Isabela. Mozozin is actually the iba nag-word yata of red na lupa, if I'm not mistaken. May mga naging kaibigan din ako dyan. Shoutout sa inyo. And again, kahugot na Poroy, thank you so much. Sa lahat ng mga kahugot nating laging sumusubaybay sa ating mga kwento, thank you so much. At mula tayong magkakarinigan sa panibagong kwentong hatid ng DKV, Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.